Ang alamat ng aswang. Noong unang panahon, 5 pa lamang ang tao sa mundo. Isa na dito ang batang si Lameng. Kasama niya sa kanilang kahariang patag ang kanyang tiyo Samuel. Nandoon din ang dalawa nilang alalay na sina Inas Dilim at Amir Ika Sinag. Gabi-gabing nananaginip si Lameng tungkol sa isang lalaking kamukhang kamukha niya na nakatira sa bundok. Dahil sa pagkabahala, tinanong niya ang kanyang tiyo Samuel ukol dito. Kambal kayong ipinagbuntis ng inyong inang Bathala. Ikaw, Lameng, ay ibinigay sa akin upang tumira dito sa kapatagan. At ang iyong kapatid na si Asueng ay dinala sa bundok upang manirahan mag-isa. Napatigil ang kanyang tiyo Samuel sa pagkikwento. Naisip kasi nito na kung sakaling magkasama ang dalawang magkapatid, ay magsasama din ang malalakas na kapangyarihan ng mga ito na maaaring makapagpawala sa taglay na kapangyarihan ni Tiyo Samuel. Kaya naman sinabi agad nito na napakabangis na taong may pakpak at dalawang malalaking pangil, si Asueng. Kaya umano ito inilagay sa bundok para doon kumuha ng mga karni ng hayop bilang pagkain. Mas malakas din umano ito kay Lameng at maaari itong lapain sakaling lumapit si Lameng kay Asueng. Gayunpaman, nais pa ring makita ni Lameng ang kanyang kapatid. Hindi siya pinayagan ng kanyang tiyo Samuel, kaya sinabi nito na uutusan na lamang niya ang dalawang alalay na umakyat sa bundok para makuha si Asueng. Gagawin ito pagsikat ng araw kinabukasan. Gabi bago ang araw ng pag-akyat sa bundok, pasikretong tinawag ni Tiyo Samuel si Amir Ika. Sa kanilang pag-uusap, ibinigay ni Tiyo Samuel kay Amir Ika ang dalawang malalaking karayom. Kailangan naman ng itusok ang dalawang karayom sa leeg ni Inas bago pa sila makarating sa tuktok ng bundok. Dagdag pa nito, kailangan ding sugat-sugatan niya si Inas na para bang nilapa ng isang mabangis na hayop. Umakyat na nga ang dalawang alalay sa bundok at nangyari ang ayon sa plano. Bumaba si Amir Ika na dala-dala ang bangkay ng kasamang si Inas. Sinabi nito kay Lameng na inatake sila ng isang lalaking may pakpak at malalaking pangil. Buti na lang daw at nakatakbo siya, ngunit si Inas ang nabiktima. Natakot si Lameng sa nangyari at paniwalang-paniwala siya na halimaw nga ang kanyang kapatid. Simula noon ay hindi na ninais pa ni Lameng na makita si Asueng. Lumipas ang panahon, bumaba ang dalawang babaeng anghel na itinakdang magbibigay ng anak sa magkapatid. Ang isa ay pumunta sa bundok at ang isa ay kay Lameng. Nang magkaanak na si Lameng, binalaan niya ang mga ito na huwag pupunta sa bundok dahil nandoon ang halimaw niyang kapatid na si Asueng. Nagpasalin-salin sa lahi ni Lameng ang kwento tungkol kay Asueng. Unti-unti ding nagbago ang tawag sa halimaw. Mula sa Asueng ay naging Aswang. At ngayon nga ay Aswang. Nagkaroon din umano ng mga anak si Asueng. Ang isa ay nahahati ang katawan na kung tawagin ay manananggal, at ang lalaki nitong anak ay malakit matikas na tinatawag na kapre. Kamusta ka? Inaswang ka na ba? Alam mo ba kung ano ang aswang? Ang aswang ayon sa mitolohiyang Pilipino ay ang nilalang na kumakain ng tao. Sila umano ay mga nilalang na nakapagpapalit ng anyo. Karaniwang malaking aso, itim na pusa, malaking ibon, o malaking baboy ramo ang kanilang nagiging anyo. Naging panakot nga para sa mga bata ang mga nilalang na ito dahil umano, paboritong kainin ng aswang ang mga bata. Isa pang uri umano ng aswang na napakahilig sa mga sanggol ay ang tiktik. Inaatake nila ang mga bata kahit umano nasa tiyan pa ito ng kanilang mga ina. Sa Pilipinas, pangunahing pangontra sa aswang ang bawang, kalamansi,
asin at buntot ng pagi. Ilan lamang iyan sa mga impormasyon tungkol sa mga aswang. Magkarinigan muli tayo sa susunod na storya.